Kamalawak na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update. Philippine Standard Time 3:54 p.m. Maupay nga kulop sa iyong atanan at shiny ang mga balita yan na nga oras. Drought-tolerant o heat-resilient nga inbred rice varieties gin-showcase sa ginbuhat nga lakbay palay sa Calbayog. Detalye, pamatian naton matikang kan Charmaine Perito Balvez. Radyo Pilipinas Report. Manilampuson nga ginbuhat ang lakbay palay sa Binhing Palay Farm sa Calbayog City, Samar, kundiin ginpakilala ang mga makabag-o nga rice varieties nga angayan sa pabag-o-bag-o nga kondisyon sa klima. Gin-showcase sa aktibidad ang 5 nga inbred rice varieties para sa adverse ecosystems o adton drought-tolerant ngan heat-resistant nga klase san humay nga ginlalauman makakabulig sa mga parauma linabina sa panahon san kathuraw ug hulga san El Nino. Sa pakighimang raw san Radyo Pilipinas Calbayog kan City Agriculturist Engineer Tachi Pagunsan nga gintutuyo san programa nga pauswagon ang kinaadman ug kapasidad san mga parauma pinaagi san edukasyon, inobasyon ngan kolaborasyon. To address na dapat maging climate resilient yung mga farmers natin. Darating yung El Nino, I think naman with these varieties, prepared yung mga farmers natin. Dugang pa ni Engineer Pagunsan nga importante ang pakigborobligay sa PhilRice nga mao ang nangunguna sa pag-research ug pag-develop sa mga bag-o nga rice varieties para direkta nga maipabot sa mga parauma ang tama nga impormasyon ug teknolohiya. Sa nasabing nga aktibidad, gintatagan oportunidad ang mga parauma nga pumili kunhain sa 5 nga varieties ang pinakaangayan sa era lugar ug panginahanglan. Kasi according to PhilRice, kung ano ang rank 1 doon sa result ng voting, yun ang ipoprovide sa mga farmers dito sa Samar. Nagpaabot naman san mensahe si Alkalde Raymond Uy nga nagpahayag san suporta sa mga parauma linabi na sa mga naglalaom sa uran o rain-fed areas. Kinanglan ng suporta sini, especially sa iyo, ng mga red team. Ang mga naginaram mga ng PEPSI, kinanglan natin sakto nga data. So kung may nanakit sana yan nga maupay nga gali, mamimiling paagi nga makasupport ng LGU. Samtang, ginpaplanuhan na luwat ang masunod nga pitad kundiin magtitindog naman demo sites para sa mga varieties nga angayan sa katuran. We are planning also sa next cropping sa wet season na magkakaroon din ng demo site for submergence varieties naman. So meaning kung maulan, na-thrive yung mga varieties na i-showcase din natin sa wet season yun, sa next cropping. Pinaagi san Lakbay Palay 2026 ginalauman nga mas magiging andam ang mga parauma sa Samar sa pagkontra san iba-ibang hagit san panahon ug matatagan sila seguridad sa produksyon ug panginabuhian. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito Balvez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Samtang para sa aton katapusan nga balita, 5,000 pesos cash aid gindistribuer sa 1,553 tricycle drivers sa Catbalogan City. Detalye sa pagbalik ni Charmaine Perito Balvez. Radyo Pilipinas Report. Gintikangan na ang pagdistribuer tag 5,000 pesos nga cash relief assistance sa Department of Social Welfare and Development DSWD Eastern Visayas sa 1,553 nga benepisyaryo sa syudad San Catbalogan, Samar. Ang ayuda ang parte sa mas hilawig nga pagbulig sa mga tricycle drivers sa bugos nga Rehiyon 8 nga apektado san padayon nga paghataas san presyo san petrolyo. Sa kabugusan, maada sa Porlominos, 9,569 nga driver ang makakarawat sa nasabi
libre nga assistance. Base sa DSWD, ang listahan sa mga benepisyaryo ang igsosometer sa mga lokal nga gobyerno para masigurado nga ang mga kwalipikado ang matatagan sa bulig. Ginaabisuhan ang publiko nga magbantay sa opisyal nga Facebook pages sa DSWD, DSWD Eastern Visayas ug san kadatag sa nga LGU para sa iba pa nga anunsyo ug updates. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito Balvas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog. Asya adto ang kabugusan sa mga balita yan na nga oras. Padayon kamo pamati sa DYOG Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Kalbayog para sa mga news update. Ini si Suzette Pretencio para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Mula sa pinakamalawak na newsroom sa